Magandang araw mga kakutsero. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Jigs na magbibigay sa inyo ng giya ngayong araw ng Biyernes. Ngayong araw ng Biyernes meron po tayong 7 magagandang karera at ang start time po natin ay alas 5 ng hapon. Uulitin ko po, itong aking giya ay purely review and analysis ko lamang at walang halong information. Simulan na po natin. Race number 1, kung saan po magsisimula ang winner take all. 3-year-old and above maiden race, non-placer. Distance is 1,400 meters at meron po tayong 11 kalahok dito. Ako ito napupusuan ko dito, no. Ito bumigla na ng karera to, meron na to eh. Numero 2 Harana, napapatubayan ni A.R. Ramos. Sa tingin ko malaki panalo niyan Harana. Medyo magaling lang yung nakalaban niya nakaraan. Ang tingin ko pwede mabigyan ng magandang laban sa kanya, yung mauuna diyan, yung numero 4 Attorney Winona na sakay ni MVP Lapil at yung Mr. C. Pocot na sakay ni Dan Camanyero. Etong Mount Capistrano napakakunat nito no. Pero may panalo din naman po yan. Yung Amaraya naman, ito bumenta na karato si Good Llamado, kaya lang hindi maganda tinakbo, pero baka sakali no. Ngayon bumalik sa tip-top form si Amaraya. Itong race number 1, although anybody's race, pero ako napupusuan ko po dyan. Doon ako sa numero 2 Harana. Panigundo ko naman po numero 11 Amaraya. At isasama ko pong pandiyado, numero 4, Attorney Winona coupled with Mr. C. Pocot. Sa race number 2, kung saan naman po magsisimula po ang pick 6, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6 to 10 split. Distance is 1,200 meters. Meron po tayong 8 kalahok sa laban na ito. Sa tingin ko po dito, mukhang nakakalamang at makakaulit. Numero 2, Swakto Power Duo. From Onyok Garcia, binirik na po kay Uno Hernandez, although napakabigat ng timbang, 57. Mag-uumento pa ito. Sa tingin ko, magbibigay ng magandang laban dito yung numero 1 na si Primero Soldado. At ito si Primero Soldado, sa tingin ko pwedeng mauna. May malaki po panalo niya, Primero Soldado. Kung gusto niyo ng dihado, pwede niyo pong isama si Thriller. Ito si Thriller, meron na rin po to. Sakay din po ni Jordan Guerra, magandang dihado po yan. Etong si Beshat naman, may panalo din, kaya lang mukhang hindi ilalabas dahil JL Santiago ang sakay, no? Pero alamin nyo pa rin po sa koneksyon. Kung sakaling malaman yung labas, isama nyo na lang po sa exotic bettings nyo. Kaya dito sa race number 2, dalawa na lang po pipiliin ko dyan. Doon ako sa numero 2, Swakto Power Duo. Panigundo ko naman po, numero 1, Primero Soldado. Sa race number 3, kung saan po magsisimula ang pick 5. 3-year-old group, 6 race placer. Distance is 1,400 meters. Meron po tayo siyam na kalahok. Dito sa karerang ito, para sa akin po, sosolohin ko na po yung numero 4 Gain. Itong si Gain po nakaraan, medyo magaling lang po masyado yung nakalaban niya, yung Calculus. Nagpreba po si Calculus ng 1.24 media. At nagpreba naman si Gain ng 1.25 media. Masyadong magaling lang po yung nakalaban niya. Umentado. Pero syempre, itong karerang ito, sa tingin ko, sobrang nakakalamang si Gain dahil binigay na po kay Uno Hernandez. Kaya dito sa race number 3, sosolohin ko na po yan. Numero 4, Gain. Sa race number 4, kung saan po magsisimula ang pick 4. Pilracom rating based handicap system race, class 4, 28 to 33. Distansya po rito ay 1,200 meters at may 8 kalahok. Itong race na to, sa tingin ko, hindi na makakalusot kay Bid for Fame, Perfect Shot at Charge the Castle, no? Although may mauuna dyan, yung Queen of the Nile, no? Before nagbakasyon yan, nanalo pong diado yan sa kay ni JB Guerra. Pero maraming mabilis, andyan si Espolarium at Simply Jesse, no? Siguro sa kanilang tatlong imported, hindi nalulusot yan. Pero ako, napupusuan ko po dyan. Yung numero 7 yung Perfect Shot, nasa kay ni JT Pabilik. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban, yung laging in the money, numero 1, Bid for Fame. Sa race number 5, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 11 to 15 split. Distance is 1,200 meters, may 8 kalahok. Dito po sa laban na ito, no?
Sa tingin ko, pwedeng mauna. Believe in me. May kalutsahan nga lang siya. Andiyan si Noble Promise. Pero tingin ko, kaya niya airin yan. Medyo napalaban lang siya ng medyo mabigat-bigat na karaan. Si Manny for Gabriel, no? Hinabol niya po si Manny for Gabriel. Pero ngayon, bago maba po ng grupo to, sakay ni RC Baldonido. Sa tingin ko, lamang po ito. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban yung bagong baba rin po sa grupo. Yung numero 5 Polite Bell na sakay ni Uno Hernandez. Sa tingin ko, yan ang mahigpit na makakalaban ni Believe in Me. Kaya itong race na to, sa tingin ko, 2-horse race lang po yan. Pero para sa akin po, ang pili ko po dyan, doon ako sa numero 4, Believe in Me. Panigod ko naman po, numero 5, Polite Bell. Sa race number 6 sa penultimate race, Pilracom rating based handicap system race, class 5 split placer. Distance is 1,200 meters. Dito po, meron po tayo 8 kalahok. Itong karerang ito, sa tingin ko, anybody's race. Maraming may panalo po rito. Sa tingin ko, may mga panalo yung Beyond Smart, Heritage, Charm and Luck, at si Sky Plus. Yung 4 na yan, sa tingin ko, hindi nalulusot. Pero ang gusto ko po rito, yung numero 2 na si Beyond Smart, binigay na po kay Christian Bilapil. Ayan si Beyond Smart, may takbong napanood ako niya, napakatibay sa unahan. Although, inabot po siya noon, pang-4 na siya dumating, pero maiksi ang distansya. At kung makakabuo, sa tingin ko, malaki po ang tsansa. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban, numero 4 Heritage, sa sakay ni JC De La Cruz. Gamay niya po ito. Naipanalo niya pong dihado yan, si Heritage. Yan si Heritage, may preba pong 1.15 media yan, nung naipanalo niya dihado yan. Kung gusto niyo naman magandang proteksyon, yung numero 5, si Charm and Luck, na sakay ni JT Pabilik. Yan si Charm and Luck, laging in the money rin sa kanyang last 2 runs. Kaya dito sa race number 6, 3 po ang pipiliin ko dyan. Doon po ako sa numero 2, Beyond Smart. Panigundo ko naman po, numero 4, Heritage. At isasama ko pong pandiyado, numero 5, Charm and Luck. Sa race number 7, sa last and final race, Pilracom rating based handicap system race, class 5, 6-10 split. Distance is 1,200 meters. Meron po tayo 8 kalok sa laban na ito. Dito, sa tingin ko pwedeng mauna Success of Times, ang ganda ng numero. Ison Bautista, gamay niya po yan. At ang pwedeng bumuliglig sa kanya yung numero 8 Malibu Bell na galing sa panalo. Pero sa tingin ko hindi nila kakayanin ng Success of Times. Ang kapag distansya, malaki po panalo ngayon yan. Ang tingin ko magbibigay ng magandang laban, numero 3 na si Laguna de Bay na gamay din po ni A.R. Ramos. Sa sobrang baba na sa laban nito, sa tingin ko mapapalaban sila dyan kay Laguna de Bay. Kung gusto nyo magproteksyon, magandang diado, numero 5, Fast Sailing. Nagpadiado lang po sa Hinete, Marlon Cañete. Pero kung magkaroon ng aberya ng lutsahan, yan po ang pwede na may mate, si Fast Sailing. Kaya dito sa race number 7, pili ko po. Doon ako sa numero 3, Laguna de Bay. Parigundo ko naman po, numero 1, Success of Times. At isasama ko po pandiado, numero 5, Fast Sailing. Shout out nga pala kay Sir Pax ng Barkadahan OTV. Located po siya sa 1139 New Antipolo Street, Corner Vargas. Malapit lang po sa Abad Santos, yung bagong ginawang tulay. Very convenient and attentive po ang mga tao. Pwede po kayong mag-EB at party while betting on racing. Baka magawi kayo dyan sa Herrera, Corner Oroqueta. Andyan po ang Pipay's Halo-Halo. Ang isa sa pinakamasarap na halo-halo at homemade lahat ng ingredients po dyan. Ultimo Ice Cream. Tabi lang po yan ng Pares at tatapat po ng Kapihan. Shout out kay Sir Arnel Mendoza. Please support his channel. Shout out po Sir Arnel Mendoza. Good luck mga kakutsero. Sana po matapat ang ating giya at yung mga nakasunod. Sana po ay magsitama po kayo. Ako yung makikiusap lamang at makikisuyo sa inyo na please like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa aking mga giya. Good luck po and happy racing!